Di natin masisisi yung mga natangay sa Seventh-day Adventist, lalo na sa kanilang propaganda na ang Santo Papa ay ang katuparan sa 666. Pero, ito na, nagsusuwagan ang aral ng Seventh-day Adventist. Dahil matagal na talaga na propaganda ng Seventh-day Adventist. Imagine, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Bakit? Paulit-ulit nilang inilabas sa propaganda na sa papal tiara nakalagay daw umano ang 666. Pero, isang pandaraya pala ng SDA yan dahil inaamin naman nila na sila lang ang naglagay ng Vicarious Filii sa tiara. Anong ba ang kanilang ginagamit na talata diyan? Ang Pahayag, Revelation chapter 13 verse 18. Ito. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So, ang may karunungan talaga, ang may pagkakaunawa. So, ang sinabi diyan, may karunungan, hindi yung may kamangmangana, may karunungan. At ito'y ilalapat nila sa 666, mga kapatid, sa Vicarious Filii. Pero sila mismo ang nasupalpal dahil inaamin nila na tampered pala yung tiara. Pero dito, pinalitaw talaga dito na sa tiara ng Santo Papa nakalagay ang Vicarious Filii. Ang inyong makikita mga kaibigan, ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan. So bilang ng pangalan. Pero yung kanilang computation, hindi pangalan naman yon, kundi ang kanilang computation, kanila talagang iginiit na yon ay official title ng Santo Papa na hindi naman Vicarious Christi o Vicar of Christ ang title ng Papa. Ayun, na tumutotal sa 666. At sabi niya dito mga kaibigan, ay bilang ng pangalan ng tao. So, yan. At sinabi dito, hanapin natin ha. Ito, nandyan umano sa tiara ng Papa. Ito. Filii. Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito, sapagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek. Nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng Vicarious Filii ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego. At ating balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan natin bilangin mga kaibigan ang bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan, ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan na numero sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay. Kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500, habang ang C mga kaibigan ay 100, habang ang X naman mga kaibigan ay 10. Ating makikita mga kaibigan ang salitang Vicarious Filii. Atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarious Filii. Yan. Pinandindigan talaga ng Seventh-day Adventist na makita daw sa korona ng Papa. Pero nauna namang sinabi ng Seventh-day Adventist Pastor Cesar Dizon, yung napublish sa kanilang ministry magazine, na tampered pala ang tiara na nilagyang Vicarious Filii sa artist ng SDA. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican.
Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. So, yun ang kanyang narration batay sa paliwanag niya sa lathala ng kanilang ministry magazine. Kaya, dito pa lang, pinaniniwalaan na ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa matagal na panahon, ito ang propaganda na sa tiara ng Santo Papa nakalagay daw ang Vicarious Filii. Pero ayon naman sa pastor ninyo, ay inaamin dito, tampered lang ang paglagay ng Vicarious Filii sa tiara. Sino ang nagawa? Artist ng SDA. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. So, napansin niyo mga kapatid, wala doon sa tiara. No. Pero dinagdagan, balik muna natin yung dito na sabi niya, nandyan sa tiara daw. Nagsusuwagan dito ang mga Seventh-day Adventist. Ito, makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarious Filii. Ating babalikan mga kaibigan. So nakalagay daw umano Vicarious Filii. So balik natin ang paliwanag dito ni Pastor Cesar de So ng SDA. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, merong ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. So ito ay pag-amin sa pastor ng Seventh-day Adventist na nilagyan lang talaga ng artist ng SDA ng Vicarious Filii. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, in-attempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. So, hindi po natin yan itinatanggi. Dito ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, na nilagyan lang talaga nila. Pero yung propaganda na yan na nilagyan nila ng Vicarious Filii, na hindi naman talaga yan ang titulo ng Santo Papa, Vicarious Filii, Vicar of the Son of God, kundi Vicarious Christi, Vicar of Christ. At maliban dyan, malinaw ang pahayag sa Revelation chapter 13 verse 18 na kailangan umano ng pag-unawa dahil ang numero 666 ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Ang Vicarious Filii, hindi yan pangalan ng tao. Pero alam nyo ba,
si Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Alam nyo ba na ang kanyang pangalan talaga ay lalabas na Vicarious, lalabas na 666. Ito ang inilabas ng Seventh-day Adventist. Oh. Ito ang inilabas nila na tiara. May nakaukit na Vicarious Filidae. Pero sa isang banda naman, sa kanilang program, ito, pinakita nila ang isang tiara na wala namang Vicarious Filidae. Oh. So, pangalan ng tao. Sino po bang pangalan ng tao kung Roman numerals ang total, mga kapatid? O, tingnan niyo si Ellen Goldwhite. Ang dalawang L, 50. So, therefore, 50 bawat L, 100 na yan. U, sabi nila, equivalent of V, then 5. L, dahil Ellen Goldwhite, 50. D, 500. W, dalawang U. O, D, 10. I, o 1. So, therefore, ang total, 666, pangalan ng tao yan. O, ngayon, paano nila susuwagin itong isa namang mangangaral ng Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Vicarious Filidae talaga, hindi ang Papa. Ang 166, hindi ang Papa. Oh, kaya nagsusuwagan ang aral ng SDA dito. Asan? Asan ba sinabi, mga kapatid? Ito, pakinggan ninyo. Ito. As Seventh-day Adventists, we traditionally believe that when... So, anong sabi niya? Bilang Seventh-day Adventist, tradisyon na umano nilang pinaniniwalaan, akala ko ba walang tradisyon sila? Revelation 13:18 says, "Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666, that this man represents the Pope, and the number of his name is Vicarious Filii Dei, or Vicar of the Son of God." Well, in this two-part series, you're going to see that this man is not the Pope. And his So, Seventh-day Adventist ito, ha? Ang taong ito sa Revelation chapter 13 verse 18, hindi daw ang Papa. name is not Vicarious At ang kanyang pangalan, hindi Vicarious Filidae. Filii Dei. Sa Seventh-day Adventist ito, Adventist Watch. I remember the first time that I learned of the phrase Vicarious Filii Dei. And when the preacher presented how he calculated the number 666 from the phrase Vicarious Filii Dei, I was thinking to myself, wow, that's amazing. I can also remember looking at websites that showed the Vicarious Filii Dei name or title being used back in the earlier centuries. And to me, this was the smoking gun. This was proof that Vicarious Filii Dei was, in fact, the title of the Pope, and it was, in fact, the name that John the Revelator was talking about in Revelation 13. Now, I want you to fast forward several years later, and there came a time that I was doing a presentation for my own church, and the presentation was going to be on the books of Daniel and Revelation. Now, in this presentation, or in this gathering that was going to occur, there were going to be people from the community, and obviously they were going to be non-Adventists. So in this presentation, I decided that I wanted to present the meaning of 666. I thought to myself, if I'm doing a presentation on Daniel and Revelation, So sa Seventh-day Adventist ito, ha, malinaw yung sinabi na ang Papa hindi ang 666, ang Papa hindi pangalan Vicarious Filidae. how am I going to present Revelation without going into, 666? So I decided that I was going to present this to this non-Adventist audience, this number 666 and the meaning, this Vicarious Filii Dei meaning that I had learned several years earlier, thinking to myself that I'm going to wow the audience once they see the truth Ayan, ha. Malinaw ang sabi niya. of this number 666. So I began
writing my notes for this presentation, and I began writing about how the popes ruled in the Dark Ages, and they wore a crown, or some people say a tiara, and there was a Roman phrase on this tiara, and it had the name Vicarius Filii Dei on it, meaning Vicar of the Son of God. And I began to write down how this wording, how this phrase would represent the number 666. But a problem began to develop as I was typing these notes. Oh, Seventh-day Adventist ito, mga kapatid, ha? Kaya nga, matagal na sa kanilang mga aklat na sinabing Vicarius Filii Dei tumutukoy sa Santo Papa at 666. Ngunit itong evangelist ng Seventh-day Adventist din nagsabi na ang Revelation chapter 13 verse 18, hindi ito patungkol sa Santo Papa at hindi ito pangalan na Vicarius Filii Dei. However I typed them out, something seemed wrong. As I'm writing my notes, I just couldn't finish the notes. In other words, every time I would write my notes, I would have to keep on deleting them because every time I would write it, it just didn't seem right. Not only did it not seem right, it didn't seem believable. I acted as if I was sitting in the audience listening to myself, and I'm thinking to myself, I wouldn't believe myself if I was presenting this. How would somebody, a non-Adventist sitting in an audience, believe me? And as I sat there just contemplating Vicarius Filii Dei as the meaning of 666, I realized there's 6 reasons why Vicarius Filii Dei cannot be the meaning of 666. Yan. Siya mismo na nag-aral, ha? Seventh-day Adventist, mga kapatid, na ano daw, umano ang batayan na ang Vicarius Filii Dei ay hindi ito ang 666 That John is referring to in na tinutukoy ni San Juan. Revelation 13. Una, malinaw naman kung gamitin natin ang common sense, although common sense is not common to everyone. Ang pagkasulat, the book of Revelation was written in Greek. Ngayon, kung Grego, remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung Grego ang pagkasulat, bakit sa mga Seventh-day Adventist at mga anti-Catholic, mga kapatid, ang kanilang calculation ay sa Latin? Diyan pa lang, palpak na. And I'm going to give you those 6 reasons right now. Reason number 1, just because an Adventist pioneer held a particular view doesn't mean that that view is true. To many of you, the mere suggestion that an Adventist pioneer can be wrong is almost blasphemous. I've even heard with my own ears Adventists say that we already were given all of prophecy. Why are we coming up with new views? The pioneers gave us everything that we need. Now, I don't want to insult anyone, but if you have this view of our pioneers, it is the incorrect view. Yan. Sa mga nauna sa kanila na nagtuturo na ang Vicarius Filii Dei, siyang katuparan sa 666 sa Revelation, mali. See, revisionist history would suggest that our pioneers spoke in one voice, that they agreed upon everything, that they laid out all of our prophetic truths on one table and everything lined up perfectly. Ladies and gentlemen, our pioneers disagreed on an array of things, from righteousness by faith to the daily sacrifice to the 10 horns to Daniel 11, the interpretation of Daniel 11. And that's just a few, ladies and gentlemen. They disagreed on an array of things. Yan ang resulta. Pag magiging tinatawag sa Cebuano Santa iyang interpretasyon, no? Iba't ibang interpretasyon dahil walang sariling dogma. At di na naman tayo magtaka kung bakit walang sariling dogma dahil wala silang sariling Biblia. Kaya iba't ibang interpretasyon. Nagsimula ang Seventh-day Adventist, alam nyo, araw na linggo ang kanilang day of rest noon. Ngunit, sa pagtakbo ng panahon, pinalitan ng Saturday. Nagsimula noon sila si Ellen Goldwhite at James White, kumakain pa ng karning baboy. Pero sa takbo ng panahon,
ipinagbabawal na nila. Yon. Basta walang sariling Biblia, nakibasa lang at interpretasyon, yon ang resulta. Ito, Sabadista ito, Seventh-day Adventist ito, malinaw ang sinabi niya, mga mahal na kapatid, no? Na siya mismo ay nangaral at nag-aral talaga at ito ang kaniyang nadiskubre. So to suggest that our pioneers all agreed and gave us in one voice everything that we need is just incorrect. And this is why I'm imploring you to stop just blindly following the pioneers just because they're Adventist pioneers. Oh, so ayan galing na yan sa Seventh-day Adventist na huwag kayong magbulag-bulagan sa pagsunod sa mga nauna sa inyo dahil lang sila Seventh-day Adventist. Now, I believe Stephen Haskell, A.T. Jones, E.J. Wagner, Joseph Bates, Uriah Smith, and James White, to name a few. Oh, ayan, mga pioneers ng Seventh-day Adventist yan. All had great truths that contributed to the belief system of the Seventh-day Adventist Church. But now the question remains, should we just simply take our pioneers at their word, or should we test their word against God's word? Ladies and gentlemen, I love our pioneers, and I love the rich history of this church. However, I love the truth even more. Reason number 2, Vicarious Filii Dei is not an official teaching of the Seventh-day Adventist Church. Oh, so, paano ninyo, ayan, mga pastor ng Seventh-day Adventist na nanindigan sa kasinungalingan na ang Vicarious Filii Dei talaga ang katuparan sa 666 na sabi ng kasama niyong Seventh-day Adventist, the Vicarious Filii Dei is not the official teaching of the Seventh-day Adventist. So kinopya lang nila. Saan yung kinopya? Now, when I first learned about Vicarious Filii Dei, I just assumed that this teaching was established by the Seventh-day Adventist Church. However, it would be years later that I would learn that this view wasn't unique to Adventists, nor was it established by Adventists. In Leroy Froome's book, The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 2, page 606, he says that the idea of correlating 666 to Vicarious Filii Dei originated in the 17th century by a Protestant Christian author named Andreas Hellwig. And from what I gather, it appears that our Adventist pioneers adopted Andreas Hellwig teaching and yun pala. Ibang protestante ang nagturo na ang Vicarious Filii Dei ay tumutukoy sa Santo Papa at Vicarious Filii Dei, official na title ng Santo Papa, kinopya. Sa paaralan pa yan, kapiing, abay, bawal yan. Okay. Kinopya ng mga SDE pioneers. At kinopya naman ng mga pastors ngayon. Pero ito, isang Seventh-day Adventist na evangelist, mali daw na ang 666 ay ang Papa sa pamamagitan ng Vicarious Filii Dei. made it part of the Adventist tradition. Now, even though our church has taken other doctrines from other churches, here we need to be careful because Vicarious Filii Dei wasn't held by the majority of Protestants in the Dark Ages. It was more so held by Andreas Hellwig and maybe a few others at his time. But just the mere fact that this is not from another denomination and it wasn't widely believed in the Dark Ages, here we must tread lightly and we must examine this teaching thoroughly. Reason number 3, the popes no longer use the Vicarious Filii Dei title. Oh, yan. Sabi ng Seventh-day Adventist na ito, Vicarious Filii Dei is no longer the Pope's title. Alaka, dito pa lang mga kapatid, butata na ang mga SDA. Nandyan, mismo, SDA mismo ang nagpahayag. Ano daw? Now, this may seem very basic to you, but at its core, Vicarious Filii Dei title is supposed to identify the beast system that is to rule the world at the end of time. But it seems strange, ladies and gentlemen, because now the system or that title that's supposed to identify the system is no longer being used. And so now, how are we identifying a system by the title when that title no longer exists? Oh, yan. Logical yan na tanong mga kapatid.
Kaya isip-isip naman kayo. Sabadista, ha? Seventh-day Adventist ang nagsabi diyan. Kaya, una, dito pa lang mga kapatid, sa matagal na nilang paninira sa simbahang Katoliko, nagsusuwaga na sila at inaamin na tampered pala yung tiara na ipinakita nila na may nakatatak na Vicarious Filii. Kaya kapatid na Jonel Laplana, no, na pansin nyo, narinig mo ito mismong pahayag ng Seventh-day Adventist at yung mga aklat na binasa na ating pinakita kanina at binasa ng pastor na Seventh-day Adventist na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Iwan ko bakit nakasulat diyan. No? Dahil ang yung ibang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, para lang makalusot, sinasabi nila na hindi naman yan aming aklat. Anong hindi amin? Inaamin na nga ng pastor ninyo. Oh. Inaamin, binasa na. Isinalin pa sa Tagalog. Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong matagal na propaganda nila dahil ang daming mga inusinting Katoliko din ang natangay sa ganitong oring propaganda. Bakit? Alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po natin layunin, nasaktan ang damdamin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang muli.